Good evening ulit guys. Ito ito continuation lang nung after ng pag reformat natin, no. Yung tutorials ko kung paano mag-reformat. So after reformat kasi kailangan nating mag-install ng mga basic applications, lalo na yung drivers, no. Hindi naman siguro lumang-luma yung laptop mo, no, para kasi yung mga lumang laptops after reformat kagaya ng mga Windows 7 hindi pa covered up yung Wi-Fi drivers, no, kaya minsan talaga nagda-download pa. So itong Windows 10 ngayon, mga medyo bago-bagong laptop, nasa Windows 10 na yung drivers, parang preset na yon. Kagaya nito, meron na siyang driver ng Wi-Fi. So ang tuturo ko sa inyo kung paano mag-download ng sariling driver ng inyong newly formatted laptop, no. Kagaya nito kanina na ni-reformat natin. So papakita ko kung paano i-download yung kanyang mga drivers, no. So bago natin gawin, pa-subscribe ulit pag bago ka pa lang dito sa aking channel, pa-like and sa notification bell para updated ka palagi sa aking YouTube channel. Okay, let's start. So para malaman natin kung aling drivers ang missing, kumbaga ang hindi pa na-install, kailangan tingnan na dito sa this PC. So i-check natin yan, right click, properties, yan, tapos device manager. So yan oh, mga may exclamation point na may triangle na yellow, other devices. Yan, yung PCI data, PCI memory, PCI simple communications, SM bus controller unknown, video controller. Yan yung mga kulang na drivers na dapat nating i-install, no. So paano natin yan gawin? Dali lang. Dapat connected tayo sa internet, no. So i-connect muna natin sa aking Wi-Fi. Kailangan connected sa internet kasi para makapag-download tayo ng automatic downloads ng drivers. Yan, connect ko muna sa aking Wi-Fi. Yan, connected na siya. So, balik tayo doon. This PC, properties, device manager. So, ito, right click lang natin to. Unahin natin itong pinakauna. Right click. Tapos, update driver. Tapos, ito, search automatically for updated driver software. Yan, magsa-search yan at pag may nakita siya, i-download niya. Tignan niyo. Medyo matagal minsan kasi nagse-search siya. Yan, na-stop ko.
Yan, may nahanap na siya. Pina-download na. So pag natapos yan, gagawin ulit natin dito sa pangalawa. No. Same procedure lang yung gagawin natin. Tapos sa kanya i-install yun, no? Na-install na. Windows successfully updated your drivers. So next, PCI memory controller, update driver, search automatically. So other method ito maliban sa pagka nag-download ka ng mga driver pack. Sobrang laking file kasi ng driver pack. Yan, downloading drivers na ulit. Importante connected siya sa internet. Ayan, magagawa nyo ito. Windows successfully updated your drivers ulit. Then yung susunod ulit, right click, update driver, search automatically. So ganun lang kadali guys, no? Yan, downloading na ulit. Tapos sa kanya i-install. So paulit-ulit lang tayo, no? Hanggang sa matapos yan. Ayan, close. SMBus. Right click, update drivers, search automatically. So ganun lang kasimple. As simple as 1, 2, 3. Yan. Second to the last. Tingnan natin kung ano to. Unknown kasi. Kung sakaling wala yan, wala namang problema. Pinaka-importante ito yung mga audio, video. Ganun. Chipset. Virtual pala yan, power controller. So and last but not the least, yung video controller niya.
Ayan. So, okay na. Ayan, kumpleto na. I-install yung drivers niya. Sa pagka nag-error pala, susubukan lang nating ulitin. Pag wala siyang nahanap, ulitin lang natin. So yan guys, so natapos na yung ating pag-install ng mga drivers niya. Sana pag may natutunan kayo sa aking vlog tutorial paano mag-install ng drivers after reformat, no? So kung may katanungan kayo, comment lang kayo sa baba at magre-reply ako. Okay? Ayos?